hear her talk. Diyos ko, Ginoo. She doesn't make sense. Bago pa guwapa! Sinasibigtan si Sarah! Pambato ng mga dilawan, pinklawan. Mga komunistang, talyanistang. Pambato ni Risa Hontiveros at Leni Robredo na si Babala na naghamon ng debate kay Vice President Inday Sara. Aba, winasak ni Eloy Bugres. Babala, kapatid ni Babalo. Ang tulis ng panga, ubob naman. Swangit na nga. Tanga pa. Nagkalat ng kagaguhan at kabubuhan itong pambato ni Hontiveros. Hindi ko man to kilala tong animal na to. Ilan ba ang followers ito sa social media, sa Facebook? 100,000 lang naman ho ito. Mas marami pa tayo dito sa YouTube yan eh. Pero ang lakas ng amats, no, na maghamon kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po ito pinalampas ng mga Duterte diehard supporters. Talagang dinurog po ang pangana. Ang pangana, ang tulis ng animal. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador po, suportahan po natin pangalawang YouTube channel po natin. Anak ng kamote, no? Alam nyo ho, no? Itong mga pinklawan, dilawan, ang tatanga talaga, no? Ang lakas ng loob, no? Nila, no? Mamintas, no? Kay Vice President Inday Sara Duterte. Pareho lang po sila ng mga pulawan. Excuse me po. Mantakin mo itong si Babala. Huwag na natin banggitin ang tunay na pangalan niya. Baka sumikat pang animal, no? Sikat na to sa katangahan, kabubuan. Mantakin mo itong si Babala, makapamintas kay Vice President Inday Sara. Akala mo naman, putang ina, na sobrang kagandahan. Eh, mukha pa lang, eh, normal na abnormal ang datingan eh, no? Pinipintasan mo si Vice President Inday Sara, tingnan mo naman yung mukha ho ninyo bago kayo mamintas kay Inday Sara. Putang ina, pinintasan ninyo eh, mistisa eh. Di pa nga ho siguro ninyo nakita si Vice President Inday Sara sa personal. Baka pag nakita nyo si Inday Sara, baka makikita ninyo, masasabi niyo Barbie si Inday Sara. Napakaganda yan Inday Sara sa personal. Akala ko, itong namintas kay Inday Sara na taga Mindanao tong animal daw, no? Putang ina mong pinklawan ka, ang utak nito, kasing laki lang ng munggo, no? Pero yung mukha nito, yung baba nito, abot hanggang tuhod. Ang kabubuhan nito, mas matalino pa ang pagong dito. No? Wala eh. Namintas ka, makipaghahamon ka ng debate. Ang layo ng narating ni Inday Sara. Abogada. Pinakamagaling na mayor. Tapos ikaw maghamon ka. Putang ina, tanga naman ninyo. Eh, ang problema kasi dito, in-interview ng mainstream media, bilyonaryo, news channel. Kaya medyo, napansin siya talaga ng mga DDS, lalo't na ginamit niya si Vice President Inday Sara na makipagdebate daw siya. Pero hindi po yan pinalampas ng mga DDS. Okay, pakinggan muna natin yung sinabi niya na makipagdebate siya. At saka, putang ina, sabi niya, yung Jinsan daw, parte daw ng Davao Region. Diyan pa nga lang, makipagdebate ka kay Inday Sara, hindi mo alam, no? Kung saan parte ang Jinsan, tanga talaga. O, ito, pakinggan natin yung una niyang banat kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito muna, ito. Not because, I just
ayoko lang talaga siyang manalo or because, I just want to go against a fellow Mindanaoan. Yeah. Kasi hindi ako naniniwala na dapat siya yung maging presidente eh. Kasi nagwawala siya online. Tapos, when you hear her talk, Putang ina. doesn't make Parang sinarapan ang animal. Sorry. Sinabi mo na rin lang naman. So, top among the presidential balls. Putang ina, parang sinarapan ang tarantada eh. It doesn't make. May papikit-pikit pang animal na panga. Ang pangit mo, day. Ang kapangitan mo, abot hanggang impyerno. Lo mo. Ito na nga, oh. Who do you think ang malakas na kalaban ni Sara Duterte? Well, wala pa naman. Pero we are pushing Lenny eh. Nananawagan kami kay Lenny. Okay. Putang ina, ang pangit mo talaga. Ba't mo naisipan magpa-interview? Ba't ka nag-vlog? Ang pangit-pangit mo. Dapat man sana yung panga mo, inano mo sana, ang tawag doon, sa Bisaya, kasi yung tasahan mo muna. Sus ko, Ginoo. Makapamintas tayo dahil namintas tong animal, Day Sara. Tingnan mo naman yung mukha mo, Day. Bago ka naman bumira kay Day Sara, bago ka naman mamintas, di sana bumili ka muna ng salamin. At tumarap ka sa salamin at sinabi mo na, Salamin! Salamin! Sino ang pinakapangit sa amin? Ako ba o si Chucky Claire? Utang ina. Mas, yung si Jober ba yun? Pangit to yun. Mas pangit talaga to. Ba't ba ang papangit ng mga dilawan penklawan? Anak ng kamote, tulis ng panga. Madam Lenny. Pero kahit sino naman na Putang inang tawa na yan eh. Tawa ng yung high pressure. Parang kiniliti na diwindi. champion ng good governance. So, supportahan natin. And definitely, Sara Duterte is not someone I see. Ito yung pinakapangit na vlogger na namintas kay Inday Sara. Good governance, nandyan kay Lini. Ang tanga mo. Alam mo ba yung salitang good governance? Akala ko ba makipagdebate kay Inday Sara? Ang tanga naman. Pag sinasabi mo good governance, maayos yung kanyang pamamahala sa kanyang constituent. Especially, for example, siya po ay mayor, pareho mayor, si Leni Robredo at Inday Sara. Hoy, Babala! Kapatid ni Babalo. Yung good governance kagaya kay Inday Sara. Look at Davao City. Wala sa kalingkingan ang Naga City sa Davao City. Doon pa lang. Mali ka na sa interpretasyon mo ng good governance. Kung ang pagbabasihan mo na good governance ay Naga City, anak ng kagwang, putang ina, ang layo yan sa Davao City. Ang Davao City, si Inday Sara naging mayor, ay zero. Yung utang. Hanggang ngayon walang utang. That's a good governance. Di ba? Zero insurgency. Kaya Inday Sara yan. Walang mga NPA, walang mga komunista, walang recruitment. That's a good governance. Pinaka-safest city in the world, hindi lang po sa Pilipinas, Davao City. Pinaka-cleanest city in the world, Davao City. Dinayo ng mga foreign investors, Davao City. Malinis. Maraming mga infrastructure. Coastal road. Maayos ang pamumuhay. Disiplinado ang mga Davaoenyo. Yan yung good governance, tanga. Ang layo naman ng linilugaw mo. Lo mo. Kayo kasi, kung ayaw nyo mapintasan, huwag kayong mamintas. Ang lakas ng amats nyo.
Oh, ito pa. Ito pa, ito yung sinabi niya na makipagdebate siya kay Vice President Inday Sara Duterte. Bago natin si Eloy Bogres. Someone challenges to a debate. Are you willing to debate with the DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. That's a high bar, huh? Lakas ng amats mo. Tulis ng panga mo. Okay, Ninam. Taga Mindanao pa itong hinayupak na to. Dinala mo pa yung Mindanao. Sana dinala mo na lang yung Bicol, Naga. Ayan. Nayupak ka. Oh. Sinasabi nga nila, sino ka ba para i-debate That's si correct. Sara Duterte? And what's your response to that? Well, I'm a Filipino citizen challenging, challenging her to debate with me. Kasi ako yung isa sa mga taong bayan na pinagsisilbihan niya eh. Binoto mo ba siya? No. Ako yung isa sa taong bayan na pinagsisilbihan niya. No? Makipagdebate ka, hindi mo pa binoto si Inday Sara. So, ibig sabihin, ikaw aminado ka. Yung matulis mong panga, aminado ka, na pinagsilbihan ka ni Inday Sara. Inamin mo na magaling si Inday Sara. So, anong pagdidebatehan natin ngayon? Ang lakas naman ng amats mo, makipagdebate kay Inday Sara. Inday Sara, abogada. Oh, Vice President. Ikaw, ano bang narating mo? Tanga mo. Saan ka ba nag-aral? University of Mount Kamuning? Saan mo ba hinasa yung yung panga mo? Utang ina, kahit si Bimar, hindi ka makakapanalo sa debate. Inday Sara pa talaga. Dumaan ka muna sa amin, mga political vloggers, anak ka ng kagwang kang babala ka. Kahit siguro si KPL, hambalusin ka ng pangato pa nga eh. Hindi ka mananalo. Wala ka namang alam. Kasi ikaw, maghamon ka ng debate, siguraduhin mo, matagal ka na sa political vlogging. Eh hindi, ngayon ka lang sumulpot. Nabigyan ka yata ng malita. Ang pangit mo pa eh. Hindi ko nga kilala tong animal na to. In-interview lang ng Billionaire News Channel eh. Oh, ito, pero napahiya rin siya dyan eh. Sa interview na yan, pakinggan natin. I voted for Kiko. Kiko Pangilinan. Yes. There are certain... Kaya pala, pangpangit ay para sa pangit. Wala kang karapatan pala magreklamo, no? Wala ka pa rin karapatan pala ngawa kay Inday Sara yung panga mo. Hindi mo naman pala binoto si Inday Sara eh. Tuloy. Very recently, the DDS has been spreading false narratives. And since I don't know, I don't follow them, I don't know what the false narratives on the Middle East war. Ulol. Ito yun, gumagawa kayo ng kwento. Sabi daw, mga DDS nagpapakalat ng mga maling balita, fake news. Di, sir, kayo, sir, eh. Yung mukha mo, sir, hindi namin pagkatiwalaan at saka wala kaming pakialam, sir, na magpalo ka sa amin. Tsaka hindi naman kami nagpapalo sa inyo, kaya mga salot kayo. Mga dilawan, yan ang una nagpabagsak, mga Pulawan sa Pilipinas. Nagsanib pwersa ngayon, totally bagsak tayo. Kaya kayong mga salot kayo, dapat walisin ngayon sa bansang ito. What are the false narratives and how did you respond to any of those false narratives? Well, yun, sabi nila nagpadala daw kasi ng eroplano si Baste Duterte para, i-repatriate daw yung mga kababayan natin. So, sabi ko lang, kasi marami rin naman na mga online content creators ang nag-debunk noon. So, ang sabi ko lang, hindi ba kayo naiinsulto, mga DDS? Tanga mo! Sige nga, maglabas ka ng post na sinabi ng mga DDS na si Mayor Baste nagpadala ng eroplano, nag-repatriate doon sa sa Middle East. Ulol! Gawa-gawa nyo lang yan, ang mga ugag, no? Gumagawa kayo ng fake news, ipapahid ninyo sa amin. Ang tawag yan, tanim fake news. Kunyari, DDS, yung pala, yung mga pangamong pangit na mukha mo, animal ka. Ang gumagawa, putang ina, bakit ba sasabihin ng DDS? Bakit ba magpapadala si Mayor Baste ng eroplano doon sa Middle East? For what? Naknang kamote naman eh. Walang ganon babala, no?
Kayong mga trapo kayo, ito talaga yung literal na mga trapo. Itong mukha ng pangit na tong animal na to. Abnormal ang gago. Wag kayong gumawa ng kwento. Dahil hindi naman ho yan totoo. Bakit naman magpadala si Mayor Baste doon ng eroplano? Si Baste ba ang presidente? Ang tanga mo naman. Masyado kayong nagpapakalat ng fake news. Kayo, mahiya kayo sa balat ninyo. No? Sinisisi ninyo sa mga yung kagagawa ninyo. Na sinusubo sa inyo fake news para lang purihin ang mga idolo nyo. So, yun. Gago! Kayo yung nagpapalabas ng fake news. Kami walang fake news. Kayo ang mahilig sa fake news. Tanim fake news. Kunyari, sila ang mga pinklawan-dilawan. Ito, mga dilawan-pinklawan, ang pinakamagaling sa fake news at mga pulawan at ipapahid sa mga DDS. Tanga mo, sir, ma'am. Pero napaya din siya dyan. Ito, pakinggan natin. Yung naging response. How did they respond to you? Tingnan mo. Ito, sinagot siya dyan. Look. Hindi ko alam nga they were referring to, Baste is the mayor, di ba? Basta sinabi niya. Congressman, sorry, my apologies. But I also read an article kasi that during the time of President Duterte, Ay, sorry. Baste Mayor, mga bubo. Si Baste Mayor. Si Polong Congressman. Tangin naman, tanga ng mga animal. Diyan pala mga fake news yung mga pangalan nyo. Mga bubo ninyo, oh. Mayor yata, Pulong yung ano, si Pulong yung mayor. during the time of President Ay, ang mga bubo. No. Nag-uusap ang mga bubo, hindi alam. O, tingnan mo. Banat kayo ng mga banat sa mga Duterte, hindi ninyo alam. Si Baste, Mayor ng Davao. Si Polong Congressman. So, sarap ninyong pag-untugin yung mga pangalan yung hayop na yan. O, tingnan niyo mga bubo. Oh. Duterte kasi may crisis sa Middle East. Nagpadala sila ng barko to repatriate Filipinos. Ay, don't get this wrongly. There was a time ginawa ito, di ba? But to favor their candidate, di ba, now, parang may continuity. So, may totoong nangyari, may fake news na ginagawa. Yung fake news na ginagawa, kagagawa ng panga ni Babala. Di ba? Hindi nakakahiya. Makipagdebate kayo kay Inday Sara, ang bububo nyo. Hindi nga ninyo alam kung sino yung mayor at congressman na Duterte. Ngayon, bira kayo ng bira. Yung panahon naman talaga ni Duterte, tama naman, nag-repatriate naman talaga ang Pilipinas, nagpapadala ng mga eroplano. Baga, iniba mo lang ng pagkaintindi, babala, sumagot ka, wala ka sa ayos. Utangin na, pag ako nagpagdebate to, paiyakin ko talaga to. Ako na lang, debate natin one-on-one. Ewan ko lang kaya kung hindi ka iiyak na luhaan. Makipagdebate ka, hindi mo pa alam kung nasaan ang Davao. Well, when I was younger, kasi yung Jensan part ng Davao region So, Jensan part ng Davao region Tanga! O, tingnan mo. Listen natin yung panga. Yung Jinsan, part ng Davao Region, tapos makipagdebate ka kay Vice President Inday Sara Duterte, yan tanga mo. Ang Jinsan, suksar din yan, babala. Ang bubububo mo, gusto mong makipagdebate kay Inday Sara, ang utak mo, utak amahong. Kaya binanatan to ng binanatan animal. Ito muna, yung kaibigan natin si Alona, binira siya dito. Because mukha kang nana. Ang dumi ng mukha mo. Hindi ko alam bakit kailangan i-focus yung camera sa mukha mo. Ang dumi mo. Nalilito yung camera Tangina Mari, sino na naman ba to? Ewan ko ba? Alam mo, naalala ko nung makita ko tong kakamputang to. Yung kumari ko at saka yung anak ni Boy Dila, magkakahulma na itsura. Magkakasimpangit. Si Princess. Ang kumari, tanggalan ni na Peter yan. Ganyan din ang hulma. Ganyan din ang Jackie itsura. Claire. Kambal. Hindi na kami nalalaman kapag hindi ka naniniwala na si Vice President Sara ang dapat na maging presidente. And so what? Wala kaming pakialam kung hindi ka naniniwala na siya dapat maging presidente. Pero,
Tandaan mo, majority wins. Okay, siguro Correct. naman naniniwala ka na majority wins, puta ka. Nakakagigil yung tsura nito. Ito namang bilyonaryo. Hindi ko alam bakit pa nag-aaksaya Kaya yun nga ng panahon. Yung mga ganyang, Ng kamuti. yung mga ganyang itsura. I mean, come on. Hindi naman sa nagmamaganda tayo. Kaya lang, bakit itsura ng makakampig? Puro mga ganyan ang hulma. Papangit. Pangit. Kamukha. Utang ina. Tapos sa nakakaloka, may pa good governance ka pa talaga. Walang alam, no? Ay palang gusto mong i-push. Sino? Lini. Si Lenny Lutang. Bueset. Wala ka naman. Kung magkalitalinuhan naman to, kung magaling-galingin naman to, yung Lini pala, pa. pambato mo lang naman. Lini Si pa. Lenny Lutang. Naalala nyo, may in-interview si Lenny Lutang. Sabi niya, kung ang tatay mo ay mangingista, ang nanay mo naman ay mangingista din, paano ka napasok sa pangingista? Putang ina nyo. Ang sakit sa ulo ng mga kamputang ito. Ang ina nga eh. Kumalap naman kayo namang may itsura, pwede ilabas sa TV, hindi naman ganyan, may ganyan nakakadiri. Itong bilyonaryo, sobrang depression na yata, pati ba ganyan itsura, pinapatulan nyo pa. Puta ina. Kaya nga, ang papangit, no? Malayo kay Alona. Ganda ni Alona eh. Alam mo kay bilyonaryo, magkano ba binayad sa'yo ni Liza Marcos? Bakit in-interview nyo yung napakapangit naman? Hindi nga yan kilala eh. Putang ina, mas marami pang followers si VMR dyan. Mga DDS. In-interview nyo. Dapat ang ginawa ho ninyo, nagdala kayo ng, dinala nyo si Swangit, no? Eh kaya yan ni si Jack, sino ba yun? Jack Argota. Yung kaibigan nating ungo, yun siguro, tangina, hindi obra pa kay Jack. Kahit si Jack Argota, mahirapan pa magsalita, pero dudurugin siya dito, no? Tangina, ang pangit ng animal. Nung nabigyan ng moment, ang lakas ng loob, putang layo sa pagmumukha ni Alona. Maghamon ka pa, makipagdebate ka pa, wala kang alam. Davao Region nga, hindi mo alam kung anong sakop ng Davao Region. Na-adapt pa yung Jinsan, suksar din yan. Di ba nakakahiya? Kaninong anak to? Nagkalat ng kapangitan at kabubuhan. O ito, binanatan yan. Ito yung pambato natin, si Eloy Bugres. Talagang winasak po ni Eloy Bugres. Itong panga ni Babala to the rescue kay Inday Sara. O, ito. Ay, sino pangalan yan eh? Anong ning kagaga itong sinasabi ko nga noon pa sa mga nanay nga bilatsing Iloy, nga mga gaga, nga mga magulang. Alam nyo naman nga paglabas ang anak nyo, putang Pati ina. magulang damay. Ang itsura, bilatsing Iloy, ugly duckling. Ang babalo ngayon di putang, gaamo na ang muka. Tapos pinangalanan mo labli ang anak mong bilatsing Iloy. Patawarin lang ko dyan sa mga iba ha. Pero ngayon di putang, isang itsura mo daw abnoy ka. Lovely! Lovely! Pinangalanan mo ang anak mo, lovely, itsura sang anak mo, maritit nga sumpa. Uwe! Ikaw madibate ka kay Bibi Sarap, anong idibate mo sa kanya? Kung paano pakabain ang babalo? Tingnan ko po mukha, sindan niyo ko nga sa picture, hindi puta, kasi dumapatay gid kayo eh. Pati nanay ni Babala, damay oh. Putang ina, nakakahiya. Nakakatulog pa kaya to si Babala. Ang pangit bira ng bira. Tirahin mo, Eloy Bugres. Oh. Tsura sang di puta, yan daw si Cooking, bilatsing Iloy. Patawarin lang ko sa mga tao dyan. Bilat sa Dumay, Eloy. dumay dagaon si Gindrugum. Ang itsura mo, hindi normal ang tsura mo yan. Abnormal. Photo of si Babalo kay Ontiveros nga pong godon. Si Ontiveros bilatsing Iloy nga ambusis ang di puta ya. Hanggang 2 decibels lang. Ayota. Ayok daw. At rin ang itsura yun. Bawal ang bastos, iyota. Ang bagong recruit pala ni Risa Tanas yung naghahamon debate. Ni Pisara. This house believes that Risa Ontiveros is not fit for president deal. Bago ka mangarap, uy babalo nga. Si Beverly Silvio. Ang totoo mo yung nga kwan, nga papel mo sa buhay, ang yudi puta ka,
ang mag-guest ka amo ni Saho. Putang ina, pangit. ang bilat sing iloy mo, hinahamon mo si BP Sara, Vice President, abogada. Ilang taon ka na bang diputa, ka nga daw tipuson, ka nga daw ginakimoterapi. Dumaan ka muna kay Bugres. Chemotherapy. Bago mo pangarapin ang Vice Presidente, hoy Donald Duck. Bago ka mangarap muna kay Sara, dito ka muna kay Bugres, ang bilat sing iloy mo kay Lampasuhon, taka. Magdebate tayo, pumili ka sa plataforma mo. Plataforma mo, 10 Commandments, how to make to elongate your mahabang baba, how to bilat sing iloy become stupid. Ito ni sa may buses, ang bilat sing iloy ni nga daw, wala ka kiti day karapatan. Nga para laindin mo si Sara kay unabis ang Sakit ituram mo. ng ulo ko. Si Mickey Mouse ka. Ang Mickey bisyosa Mouse. bilat sing iloy, nakupo-kupo man siyang alipungoy mga sisa. Nga si Risa, untibiros. Ikaw, Risa, sa totoo lang talaga, hindi mo nga ma-explain sa tao kung ano nga moralidad meron ka. May asawa ka ba? May mga anak ka ba? Are you a family woman? May kabit. Ano ang iyong, ano ka sa buhay? Ano ang buhay mo? May mga anak ka? May Are mga you kabit. raising kids? Is she even married, this girl? Ay, feeling ko kanini, mahilig man ni sa talabay. Itong si Risa eh. Madibati kaysa bilat sing iloy, dumaan ka muna kaysa sasot, kay Tio Moreno, kay Atty. Guanzon, dumaan ka muna kay Bugres. Napaka-ambitious naman sang Baba Black Sheep. Napaka-ambitious naman sang Baba Black Sheep. magpaganda ka muna. Sabihin mo sa bilat sang iloy mo nga nanay, ba't mo ba ako tinawag lovely? Ma, anong pumasok sa kukuti mo nga tinawag mo ko lovely? Itong itsura mong bilat sing iloy ka nga do lalaki ka. Lalaki ka nga mahaba mo ko'y Beverly Silvio. Ubod ka sa pangit ang bilat sing iloy mo. Hala! Gasta kang di ba yan? Si Bebe Sara, bilat sing iloy, sabi ng pito-pita. Ang sabi ng pito-pito maging incubation, na ano sa kay Bebe Sara, bilat sing iloy, saan ka kaya pupulutin? Kung magdebate ka sa isang abogada, bakit? Ano ang iyong diploma? Haba badje. Itsura sa inyo diputa nga dumay. Sorry lang ha. Hindi ko naman gina-insulto, pero sa totoo lang talaga, bilat sing iloy mo daw mature ka nga may Down syndrome. Sa totoo lang, hindi mo nga maayos ang itsura mo, ha? In-incubate ka, 4 months ka, pitos ka pa lang. Nung lumabas ka sa chance ang gaga mo nga nanay, at tinawag ka nga lapli. Ay! Ang amo mo yung itsura mo, pa-brace ka muna. Lagyan mo muna dito sa Invisalign. It doesn't make sense. Oh, really? Let us ask the school that she went to. Kung bakit siya nakapasa, bakit? Ano ba ang iyong mga achievements in life o punggudon? Wasak na wasak. Ang puso ni Babala. Apunggodon. Yung apunggodon, ano yan, taghiyawatin. No? Maraming taghiyawat. Apunggodon. Wasak na wasak si Babala. Alam niyo po kasi, no, akala mo naman, no, na ikaw ay napakagaling mo, napakatalino mo, napakaganda mo. Mamintas ka kay Vice President Inday Sara, sobra-sobra. Makipagdebate ka, hindi nga, hindi mo nga alam. Oh. Sabi nga ho ng sabi ni kaibigan nating artista, no, sabi niya, have a debate with the VP. Ay, singer pala, huh? Have a debate with the VP when she doesn't even know areas of the region she comes from. Diyos kolor, bugo kaayo. Lakas ng amats mo nga kasi makipagdebate, hindi mo alam yung Davao region. Yan ang mahirap dyan. No? Hindi mo alam yung Suksarjin, yung Jinsan. Ayan. Jinsan ay part po yan ng Suksarjin. Kasi minsan wag mo masyadong ipagmayabang yung kapangitan mo. Dahil pangit ka talaga. Saka walang bibili ng kapangitan mo.
Ewan ko ba bakit pinatos ito ng Bilyonaryo News Channel? Anong following ito? 100,000 subscribers. Wala lang, basta lamang kumuha lang sila ng basura. Tapos pinaputak nila, gumawa ng issue. Ayan, winasak ng mga didiis. O ito pa, banatan pa. Isa pang banat pa kaya no, Iloy Bogres. Sandali ka screenshot kung pagmumukha mong bilat sing Iloy ka. Do you have any intentions of contradicting that perception because you have your own candidate? Example lang to, na kalaban niya. You go out in the open against a fellow Mindanao. Grabe, hindi niya ma-close ang babae ko. Not because, ayoko lang talaga siyang manalo or because, I just want to go against a fellow Mindanaoan. Kasi hindi ako naniniwala Yung ngayong lang mukha yan. na dapat siya yung maging presidente. Kasi Ito gwapa. nagwawala siya online. Ang ganda, ang pangit Tapos, na. when you hear her talk, Diyos ko, Ginoo. she doesn't make sense. Bago pa gwapa! Relaxing yan! Si Nassim Recten, si Sarah! Yan di puta dumapatay man po, Lovely! Lovely! Grabe, strikta si Lovely! Galing, relaxing yan! Si Nassim Recten, sabi sa bilatsing Iloy nga anak ni Babalo! Ang ni-record boy, grabe, strikta si Lovely! Lovely! Saan ka ba nag-graduate, Lovely? Ilan ba ang puno mga ano mo? Grado mo, Lovely! Bilatsing Iloy cum laude! Pina-grade mo! Saan ka nag-aaral, bilatsing Iloy? Sa Harry Potter? Di ba? Si Justin makes sense, sabi sa Harry bilatsing Potter. Iloy. Ang punggot mo, kahit lagyan mong bilatsing Iloy sang sibo, di macho. Kahit maglagay ka pa sampinta nga sapat ka, hindi magbago pagkikipitos mo. Imbis nga gaamulan ng mata mo, gaamo ka. Kung ako ang magdebate, sa'yo gaganon ka na. Anak ng kamote. Wasak na wasak. Si Babala. Anak daw ni Babalo. Na si putang inang hayop na yan, wag na natin banggitin. Lovely daw ang pangalan niya, pero ang mukha nakakasulasok. Pareho lang sila ng amo niyang si itong Hontivirus. Oh, putang ina. I love being a Filipino, Carmina. Lala. I love, like all of us, mahal ko talaga ang Pilipinas. Las. And matagal ng panahon, napapansin ko na idudugtong ko talaga yung personal na mga pangarap ko sa pangarap natin bilang isang bayan. And Uy. kapag yan ang maging landas ko, I will want it with all my heart. Mamahalin ko talaga yung responsibilidad na yon. Lala. Mangarap kang maging pangulo, nasa inodoro ka na. Ang kapal naman ng amats mo. Mahal mo ang Pilipino? Mahal mo ang kabundukan? Para magiging bayan, putang ina, sobra pa sa bayan ng Pilipinas, bansa na nga, animal ka. Ito yung mga mga idol ni Babala. Parang laging sinarapan. Mahilig daw sa talaba, sabi ni Iloy Bogres. Ito naman, binira rin po siya. Ito muna, yung sinagot din siya ni Iloy Bogres dyan. Ayan. Patungkol sa, yung sinabi ni Babala, na kaya daw siya makipagdebate dahil siya ay butante, no? Ito. Taxpayer. Asahin natin. Ang sabi niya, ito, ni Iloy Bogres dyan. Sabi ni Iloy Bogres, I'm also the people who is appealing to VP not to waste my tax money, which is bigger, larger, a 27-year-old agony in the garden of contribution, on people like Pitos, who is a sad excuse for the human race in the waste of oxygen. Paopera muna ang baba mong 1 kilometro.
Ang laki ng tinga mo. Saan ka pinaglihi? Sa elephants? Tangi naman. Hindi, pinaglihi yan sa baba. Ah. Ito pa, dagdag dito ni Eloy Bugres. Talagang wasak po na wasak. Sabi kasi ni Babala, kasi yung Jinsan daw, part ng Davao region eh. Sabi ni Eloy Bigros, bilat sa lang Eloy. Bago ha? Jinsan or Soksarjin is a part of Davao region. Tapos, madibatik ka kay BP Sara? Jinsan is an independent, highly urbanized city o kahikas. Hikasi subject. Oh, meron hikasi subject kasi yan noon, no, na tanginang itong ni Eloy Bugres. Babala na yan. Oh. Ito pa. Napukaw din ang pansin ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, yung Lovely Granada ay bumubula ang bibig at hinahamon daw kung ano-ano. At naghahamon daw ng kung ano-ano. Paramihin mo muna followers mo ating. Manang-mana ka sa idol mong si Risa Hontiveros na wala namang bilang pero kung makademand kala mo, siya ang number 2 sa presidential survey. Ala, anak ng kamuti. Yan ang sinasabi natin na minsan, mahirap man kasi mamintas din. Kaso nga lang, ang problema, itong mga dilawan, penklawan, makapamintas, sobra-sobra. No? O ito, nagsabang, ito yung sinasabi, bawal ang bastos. Yun yung placard niya, bawal ang bastos. Katabi si Hontiveros. Pero yung ginawa mo kay Inday Sara, isa po yung pambabastos. At saka yung mukha mo palang, mababastos ka na eh. No? Kahit anong make-up mo, lumulutang lalo yung kapangitan mo si Madam. Kamukhang kamukha ka ni Risa Hontiveros. Sabi ni Eloy Bugres, Re Satanas. Ang pangit talaga ay putang inang mga pangit, oh. Ito yata yung sinasabi ni Alona na magkamukhang swangit. Oh, si Chucky Claire, putang ina Jam Magno. Sus! Grabe yung taingan ni parang, alam mo, para siyang rabbit, no? Itong si Babala. Putang ina, paano to hinulma ng magulang? Pangit ka na, tumabi ka sa pangit, talagang nagkahawaan ang kapangitan, lumulutang. Hindi po ito pagandahan, papangitan po. Sino yung pinakapangit sa kanilang tatlo? Si Jam Magno ba, Chucky Claire, o itong si Babala? It's atay siguro, no? Parehong mapapangit. Magkano kaya yung binayad ni Lisa, no? Lisa Marcos sa kanila, no? Para lamang manira, mandistract sa mga Duterte. Alam nyo ho, ang mga babae pa naman kayo, pero yung mga pagkatao ninyo, ang papangit ho ninyo. Dapat nga ho magsimula sa inyo yung salitang maayos, no? At maganda pakinggan sa mga kabataan na nanonood ng social media, lalo na Facebook. Marami pong nanonood dyan ng mga kabataan at mga kababaihan. Pero yung mga mukha ninyo, mukha kayong mga ibak. Mga wala kayong kwenta. Kung maghamon kayo ng debate, dumaan muna kayo sa mga political vlogger na mga DDS. Kasi kami ngayon, nangunguna na kami ngayon eh. Tingnan mo kung sinong trending ngayon, Inday Sara. Si Inday Sara ang trending. Kaya wala kang magagawa, no? Kahit anong gawin ho ninyo, ang mga DDS ay hindi na yan basta-basta mga political vlogger. Umuugat na yan. Kung gusto mo, putang ina, hindi ko rin papatulan tong animal na to. Kahit kasi Jam Magno, hindi ko yan pinapatulan eh. Kasi wala namang kwenta talaga yan. Nakapokus tayo sa issue ng lipunan. Yun yung
totoong political vlogger. Ang political vlogger ho, dapat ang pinag-uusapan ay yung mga issue sa lipunan. Kagaya yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun dapat araw-araw. Hindi yung political vlogger ka lang dahil binabanatan mo si Inday Sara. Hindi yun. Hindi dyan sumasalamin yung pagiging political vlogger. Ang political vlogger ay pinag-uusapan yung mga issue sa lipunan, pampolitika, at kung ano ang nangyayari sa ating bansa under bangag admin sa administrasyon ito. Yan dapat. Pero kung binabanatan mo si Inday Sara, personal, malabong tawagin kang political vlogger. Ang tawag sa'yo, tangang vlogger. Yan ang maliwanag. Tanga ka, bobo pa. Oh. Lakas ng loob mo, makipagdebate ka Inday Sara, wala namang sense. Ano ba, sabi nga ni Eloy Bugros, ano bang gusto mong plataforma pag-uusapan natin? Yung panga mo? O yung tainga mo kasing laki ng palanggana? Yung tulis ng panga mo? Na yung laman ng utak mo ay utak amahong? Taga-Jinsan ka tapos sasabihin mo part ng Davao Region? Paano ba nagiging part ang Jinsan ng Davao Region? Soksargen po yan. Noon pa naman, bata pa ako, putang ina, soksargen na yan. Huwag mong sabihin, Davao Region yan, ang layo-layo na yan. Parang, ito nakasinghot lang din eh. Kung makipagdebate ka kay Inday Sara, dumang ka muna sa mga DDS. Yan lang. Kung gusto mo. Tingnan mo, ayaw niya makipagdebate sa mga DDS kasi alam niya, wala siyang panama. Si Inday Sara, sinabi niyo, putang ina, feeling naman, papatulang ka ni Inday Sara ng debate. Lo mo. Ang level mo, ma'am, sa pakikipagdebate, wala po sa level din ng mga DDS. Malayo yung ano mo, malayo yung perception mo, vision mo, yung pag-analyze mo sa issue ng politika, wala eh. Tiningnan ko yung Facebook niya, wala naman siyang argumento na maayos. Wala lang, nambubuisit lang sa mga DDS. Nagustuhan ng mga dilawan, pinklawan, kaya minsan marami ding engagement. Pero sa following, hindi siya fina-follow. Bagsak yung followers niya. Malayong malayo yan sa mga DDS. At ikaw, Leslie, pala ko ML. Ikaw, Babala, ayusin mo yung panga mo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi
hindi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.